Messenger. Mute muna natin ito. Okay. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene this Wednesday night prayer meeting, September 24, 2025. At magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa inyo, Kuya John and family, Ate Chris, si Mami na from Vietnam. Hello, hello sa mga ninong, tita, tito, and many more. Sila Rika, sila Ryan, sila Leng, sila Ryle. So, magandang gabi po sa inyo. Yung iba, pasok na kayo. So, yun. So again, magandang gabi po sa inyo. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting this September 24, 2025. At kung iisipin niyo po, 24 na ng September, isang linggo na lang or higit pa is October na at malapit na ang December or Christmas party. So, nakaka-excite. Anong mangyayari? Parang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nag-anniversary lang tayo. Parang kailan lang nag-Christmas party tayo. At ngayon ay ito na, papunta naman tayo sa panibagong Christmas party sa taong ito. So, konting announcement lang po. Announcement number 1, prayer meeting is every Wednesday at 7:30 via Google Meet po. Then sa Friday po, hindi ko lang alam kung this Friday or next Friday po magsa-start yung youth fellowship natin for other people or sa mga kabataan natin na hindi makasama sa prayer meeting because of travel, because of work. Hopefully Friday is free, walang klase, like ibang may klase or ano, is maka-join. I will update you po kung tuloy this Friday or next Friday po tayo magi-start. And marami pong mangyayari lalo po sa ating Zone 5 para po sa ating Sports Fest at sa men's fellowship and men's camp po sa datating na mga kapanahunan ito. At this Saturday po pala, this Saturday po meron po tayong men's convention sa Taytay First Church. 300 pesos po ang regular. Pag estudyante kayo, 150 daw po. So, if gusto niyo po mag-join, sabihan niyo po ako para po tayo ay maka-join this Saturday na po yon. 9 to 4 po yon. So, yun lang naman po ang konting announcement para malaman nyo lang po. Isisend ko rin po to sa ating GC para po maalala po natin. So, yan po, men's convention sa Sabado. Tapos next month po, Zone 5 Sports Fest. Tapos men's camp. And marami pang iba. Isisend ko na lang po sa inyo. So, maraming salamat po. So, bago tayo magsimula, syempre, magpalakasan muna tayo. Palakasin po muna natin ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-share ng inyong mga praise report or Thanksgiving item. Meron po ba kayong gustong i-share na praise report or Thanksgiving item para po ay magbigay papuri natin ang ating Panginoon sa gabing ito bago tayo magsimula sa ating prayer meeting? Meron po bang gusto mag-share ng kanilang mga praise report or Thanksgiving items? Sige, ako na mauna. Ako ay nagpapasalamat dahil na ko ang aking karawan, nadiwang ko ang aking karawan sa simbahan, sa family, sa office, and some friends. So ako ay nagpapasalamat po sa mga birthday greetings nyo, sa mga birthday prayers nyo, sa pag-join sa celebration ng karawan ko. At ganda rin po sa mga gifts na natanggap ko. Ako po ay nagpapasalamat from the bottom of my heart. Ako ay nagtithank you. Maraming salamat po sa mga wishes, prayers, and gifts na binigay niyo po sa akin. I appreciate every single one of them at maraming salamat po. So ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa additional na taon na ako ay nandito sa mundo. Again, ako ay nagpapasalamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamahal at sa inyong mga prayers. So, yun po aking pasasalamat sa buong linggong ito. So, meron pa po bang gusto mag-share ng praise report or Thanksgiving? Ito, si Kuya Jun, basahin ko. Saan ba? Chat. Praise God for His provision. Resume na yung partnership with Transportify beginning September. Oy, wow, nice. Ayos yan. Good. Nagbalik na ang kanilang ang resume partnership with Transportify. Yun, ayos po yan. So, God bless you, Kuya Jun, and the business. And syempre with the family. Meron pa po bang gusto mag-share ng kanilang praise report or Thanksgiving?
Okay, kung wala na, sige, tayo po yung manalangin. Let us pray. Tayo po sabay-sabay manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord, open our hearts as we study your word this evening. Teach us to trust you fully and obey you completely, just as Abraham did. Lord, give us the strength, wisdom, knowledge, discernment that we will need, especially the strength to trust and to obey you and to follow you. In Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. So, alam po natin ng ating Bible study and ating Sunday school is connected po sa topic ni Pastor John Ray the previous Sunday. So, last Wednesday po, pinag-usapan po natin yung Noah's Ark, which is yun yung ano ni Pastor John Ray. And this Sunday, pinag-usapan po ni Pastor John Ray is yung kay Abraham and Isaac. Ngayon po, yan din po pag-uusapan natin. And sa Sunday, for the Sunday School po, yan din po ang itatopic natin. Para mas lalo nating namnamin ang mensahe. Yan po ang ano sa Sunday School with the leadership of sa pamumuno ni Kuya Jun. So, namnamin natin yung mensahe para mas lalo natin maintindihan at mas lalo natin ma-apply sa ating buhay. So again, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating prayer meeting. Ngayon, in Genesis 22 po kasi, it tells that si God kasi is testing Abraham by asking him to sacrifice his son. His son. Kung alam po natin yung kwento nito, is talagang talagang pinaghirapan ni talagang naghintay si si Abraham para maano si Isaac. Talagang nakipag sila kay Lord. And kung maano natin talagang ang tagal talaga nilang pinagpray, hinintay na magkaroon sila ng sarili nilang anak. Ang tagal po talaga. And biglang maririnig mo, i-sacrifice mo sa akin yan. Ikaw bilang magulang, 'di ba? Talagang alam mo yung may something ka na pinaghirapan mo, pinagtiisan mo, talagang gustong-gusto mo, tas nung nandyan na, sasabihin sa'yo, sige, ibigay mo na yan, ipamigay mo yan, o ibigay mo sa kapatid mo yan, o i-offer mo yan ibenta mo na yan. Diba kakakuha mo lang, pinaghirapan mo to. Isipan mo yung anxiety, yung shock ni Abraham nung sinabi ng Panginoon na i-sacrifice mo yung anak mo. Diba? Wow, ano kayang, kung ako yun, hindi ko alam ang gagawin ko, kung susundin ko ba, o tatakas ko na lang si Andre, or whatever. Pero kung sa akin, to be honest, parang mahihirapan, conflicted ako na to obey, or sundin. Parang ang hirap ang hirap sa sarili mong anak, isa-sacrifice mo, pinaghirapan mo, hinintay mo to, pinangarap mo to, pinagdasal mo to, tas iaalay mo or isa-sacrifice mo lang ito. Ang hirap, 'di ba? Pag ma-imagine mo, hindi lang naman to sa sa mga ibang bagay. Kunyari may career ka na pinagpe-pray mo, na gustong-gusto mo, tas talagang ito na talaga, pinaghirapan mo to, sinag-sacrifice ka, iniyak mo to. Pero bigyan na sabihin sa iyo ng Panginoon, okay, pero hindi yan ang gusto ko para sa iyo. Dito ka. Pumunta ka dito. Ito ang gawin mo. 'Di ba parang, why Lord? 'Di ba parang parang alam 'yon, na parang conflicted ka to obey, parang ayaw mo na lang. Bakit Lord? Ang dami mong tanong, ang dami mong question, why? Nagda-doubt ka na, natatakot ka, bakit? Naiiyak ka na, mafo-frustrate ka, magagalit ka, magtatampo ka. 'Di ba? All of this emotion rush through to your brain, tapos di mo alam ang gagawin mo. Conflicted ka sa obedience mo sa Panginoon and sa self-desires mo. Kasi pinaghirapan mo, pinagpray mo. Imaginein mo, si Abraham, yun ang sinabi, tinest siya ni God, i-sacrifice mo yung anak mo. This story po kasi mga kapatid shows the depth of Abraham's faith to God. Yun lang yun That is the main reason na bakit tinest ni God si Abraham, is to show the depth of Abraham's faith to God. But take note, alam naman natin, buti na lang alam natin yung story.
Alam natin yung nangyari. Hindi niya pinatay yung sarili niyang anak, kung hindi, God has provided a substitute and point ahead to Jesus Christ. Kung makikita natin sa story, is nagkaroon siya ng goat. Kaya nga tinawag natin yung Sunday scapegoat. Siya yung pumalit, nag-substitute. Ganun din sa atin, sa ating Panginoong Hesus na nasa langit. Ang ginawa niya, imbis na tayo dapat yung mapunta sa damnation, sa impyerno, where there is gnashing of grinding of teeth, na tayo dapat yung magbayad ng kasalanan natin, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, is nagbigay siya ng substitute, which is His only begotten Son, Jesus Christ, to die on the cross for you and for me. We were supposed to die. We were supposed to go to hell, but because of God's ending love, God's unending love, unconditional love, si Jesus yung pumalit para sa atin. To die on the cross, to have restoration of our relationship to God through the blood of Christ sa cross. That's our true substitute, Jesus, the perfect sacrifice. Now, I have 3 points. 4 dapat, ginawa kong 3. Pero 3 points lang po tayo. Kasi I want to emphasize dito. Although iba yung same concept, different approach. Kay Pastor, syempre sa akin, pati kay Kuya Jun, iba-ibang approach, pero same context, same depth, same core ang ano natin. So may 3 points ako. Ang first point po natin is faith obeys completely. Point number 2, God provides the sacrifice. And last but not the least, ang point number 3, God rewards faithful obedience. Pasok po tayo sa point number 1, which is faith obeys completely. O faith obeys completely, makikita po natin ito sa verse 1 to 3. Now, Abraham responded immediately to God's command without arguing. Imaginein mo, sabi kasi ng stepfather ko, in the army daw, follow first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Now, you can only disengage to that order if alam mo it's immoral yon or unethical. Pero in the army, follow first before you complain. Because there's a reason. Imagine mo, si Abraham, ang sabihin mo, yung anak mo, na pinangarap mo ng ilang taon, ilang dekada, hindi lang 10 years, ilang dekada yon. Tapos yung hirap ng pag-aan nila na mag-conceive yung asawa niya. Sabi lang ni Lord, sacrifice mo yung anak mo para sa akin, para makita ko totoo tapat ka sa akin. And in the Bible, when we read the Bible, without any hesitation, wala siyang hesitation, he immediately follow and obey without arguing. Pero yes, walang hesitation, sinumunod siya kaagad, he obey without arguing, pero his heart, for sure, as a father, his heart was torn apart. But I am faithful to my God. The Lord give, and the Lord had give it away. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang pwedeng kumuha. Yang success natin, lahat ng kayamanan natin, lahat ng ari-arian natin, lahat ng skills, talent natin, lahat ng meron tayo, bigay ng Panginoon yan. Yung katinunaluhan mo, yung talent mo, yung intelligence mo, yung success mo, yung kung anong meron ka, that is all came from God. And we are stewards of God. That we should be good stewards of God. Now, when God gave it, God can take it. Pero, it does not mean na okay ka lang. For sure, Abraham was heartbroken. But still, obey without any argument. Because true faith leads to obedience even when God's instructions are difficult or unclean. That's the reality of our faith. Because doon, may kasabihan tayo na we look by faith and not by sight.
We follow God not because of the promises, but because we trust Him for who He is. And those promises are just icing in the cake. Even if it's hard, even if it's difficult, even if it's unclear, true faith leads to obedience. Now, palagi ko sinasabi to, partial obedience is still disobedience. Pag partial obedience ka lang, hindi pa rin talaga obedience yun. Now, many instructions of God, masakit, mahirap, may sacrifices. So, hindi mo siya talagang, wait lang, prayer meeting ako, prayer meeting ako. So, sorry, sorry sa office yun, tumatawag si Brother Ronnie. Okay, nawala ko. Yun, true faith, kahit masakit, kahit mahirap, may sacrifices po kasi siya. Mahirap talagang sumunod sa Panginoon. Paulit-ulit kong sasabihin yan. Kasi ang gusto mo pumunta sa kaliwa, ang gusto ng Panginoon pumunta ka sa kanan. Kaya nga, your will be done. Lord, kung ano man ang plano mo, kung ano man ang will mo, yun ang mangyari. And majority of the time, ang will ng Panginoon, hindi inlay sa will mo. Kaya nga may confliction kung susunod ka ba sa Kanya o hindi. Siyempre masakit, mahirap eh. Ito gusto ko, Lord eh. Ito gusto ko, Panginoon. Nandito ako masaya. Bakit dyan mo papapuntahin? Mahirap, masakit. Diba? Alam niyo po ba sa pagpapastor, ako po talaga, to be honest, wala akong plano magpastor. Kasi, wala naman yung mayamang pastor. Sakit lang ng ulo ang pagpapastor. Problema ng iba, magtatampo ka, masasaktan ka, mapapagod ka. Minsan, may mga pastor po na inaaway pa ng members. As in, pinapalaya sa parsonage. May mga pastor po tayo, tulog sila, sinugod ng member, tapos kinaladkad palayo ng kinaladkad sila palabas ng parsonage at pinalayas. Meron naman din po dinimanda, or yung iba po basta daming hindi lang po sa ang example ko lang po sa pagpapastor, pero syempre marami rin pong iba diyan, hindi lang naman pagpapastor. Pero yung explanation kasi talagang sakit eh. Di ba sumunod ka nga kay Lord, tapos ganito lang mangyayari sa iyo. May mga pastor nga po na sabi nga ni Pastor Johnny, di ba? Kakainin na lang nila yung ulam nila. Kilala ko yung pastor na yun eh. Pero medyo iba yung kwento niya sa alam kong kwento. Pero sa kilala kong pastor na ganyan nangyari is hindi itlog. Tawag dito, tilapia o bangus. Isang bangus yun. Isang bangus, hati silang tatlo. Asawa, si pastor, pati yung anak niya. Tapos may pumuntang bisita, humingi ng tulong, walang pera. Syempre, nahiya naman si pastor, pinakain, di kinain yung kumain yung tao, tapos binigyan ng pera, kahit wala sila, walang-wala na. Tapos ang masakit pa nito, nung na yung tinulungan nila, parang kinalimutan lang sila, hindi man lang binayaran, nung humihiram, tulong, nag-thank you, pero nung okay na, wala na, iniwan na lang, di na binayaran, etc. Tapos naiba pa yung kwento. Diba, parang, Lord, bakit? Sumusunod naman ako sa'yo. Pero, Lord, bakit ganito pa nangyayari sa pamilya ko? Diba, yung iba, alam natin kasi, we experience this thing firsthand. Na ikaw malapit sa Panginoon, nagpe-pray ka, nagdadasal ka, nagbabasa ka ng Bible, you're active in the ministry, you go to church, you go to the ministry, talagang on fire ka, gusto mo makilala ang Panginoon, rooted, deepen ka sa relationship mo sa Panginoon, katulad ni Job.
Job was a righteous man. He was in good terms to God. Pero bakit nangyari pa rin sa kanya yung mga nangyayari sa kanya? Namatay yung anak niya, namatay yung mga mga empleyado niya, namatay yung mga alaga niya, nasira lahat, nagkaroon siya ng sakit, tapos inano lang siya, ni-ridicule or inano siya ng mga friends niya, pati ng asawa niya. Pero he was righteous. It takes true faith to still say God is good despite what's happening in our situation. Even if it's unclear, even if it's difficult, even if it's hurt, true faith can still obey God even during those difficult times. Because that's faith. In our lives, holiness involves surrendering our will to God's will. Because it's God's will, not us. Kaya nga, your will be done. Lord, masunod ka. Lord, ikaw ang manguna, hindi yung gusto mo, hindi yung pinlano mo, but God's will, God's plan, God's awesome, wonderful plan for your life and for my life. Pero syempre, hindi natin alam yung ending eh. Hindi natin alam yung process. But true faith can still obey God during in those difficult, unclear, painful times. That's true faith. Katulad ng ginawa ni Abraham. Ready na siyang patayin ang anak niya eh. Actually, papatayin niya na, sasaksakin niya na yung anak niya eh. Diba? Kung maalala niyo yung kwento, may tauhan sila, may donkey sila, may tauhan sila ni donkey. Tapos sinabi ni Abraham, diyan lang kayo. Kami na ng bata ang aakyat. Tapos dala-dala ni Isaac yung mga panggatong. Tapos nandun na sila sa taas. Anak, i-ready mo yung sacrifice. Yung altar. Nagtanong si Isaac, Daddy, nasaan yung isa-sacrifice? Pero tandaan nyo, in the Bible, if aaralin nyo yun, alam na ni Isaac na siya ang isa-sacrifice. Kaya ngayon sinabi, anak, you lay down. Walang argument. Walang, bakit daddy? Bakit daddy? Ba't mo papatid? Hindi mo ba ako mahal? Walang ganon. Walang nangyaring ganon. Humiga lang si Isaac, tapos ready na siya. Ready siyang i-sacrifice. Ready na rin saksakin ni Abraham ang anak. At yung kanyang anak na si Isaac, ready na rin. Nung gagawin niya na yung kutsilyo para i-sacrifice siya, ano nangyari? Bigyan nagkaroon ng anghel, bigyan lumabas ang anghel. Tumigil ka, huwag mo sasaktan yung bata. Papasok tayo ngayon sa point number 2. God provides the sacrifice. In our journey, in our Christian faith, tandaan po natin, mabilis po tayo masway. Mabilis tayo mawalan ng apoy pag wala tayong panggatong. Diba? Sino ba naggagatong dito? Naalala nyo pa yung paggagatong? Matagal ang paggagatong, pero syempre nauubos din pag di mo ni-replenish. Ganon din yung cellphone natin. Kung gamit ka ng gamit, tas wala kang saksakan, malulobat na't malulobat ka rin. Kahit sabi mo mayroon kang power bank, pag nagastos mo na yung power bank, pag walang source or main source of power, AC or DC, so walang mangyari. Malulobat ka pa rin. Isaac asked, where is the lamb? Abraham replied, God himself will provide. God supplies a ram. Ano ba ram? Ano ba ram? Iba ba yung ram sa lamb? Sa goat? O parang, anyway, foreshadowing Christ's sacrifice for us. Pinakita na dun na merong magiging ibang sacrifice, the ultimate and perfect sacrifice to quench, to satisfy God's wrath to sin. God is not angry at us. Did you know? God is not angry with us. God is angry in sin. And because God is just, but God is also loving, hindi niya pwedeng hindi hayaan ng kasalanan. Parang ganitong analogy.
I'll give you a good analogy. I hope it's a good analogy. Pero for me talagang naiyak ako. So in isa sa isang kaharian, merong hari. Tapos nagtataka ang hari, bakit nauubos yung mga ano niya, mga gems, yung mga gold coins. Kasi nauubos. So nagkaroon ng decree yung hari. Hanapin nyo at pag nakita nyo, latiguhan nyo ng 10 beses. So, yun yung decree ng Panginoon para ng hari para yung punishment sa pagdahuli yung magnanakaw. Tapos nagkaroon ulit kinabukasan nanakawan na naman. Nawalan na naman siya ng diamante at ng gold coins. Tapos ang sabi ng hari, grabe yung magnanakaw na yan. Ano bang ginagawa nyo? Ba't hindi nyo mahuli-huli? Sige, pag nahuli nyo to, magnanakaw na to, latiguhan nyo ng 40 times. Take note, pag nilatigo ka ng 40 times, ibig sabihin po nun, that's death sentence, capital punishment na po yun. 40 times na nilatigo ka, that's considered death penalty or capital punishment. So, sige, nagkataon, kinabukasan, mahal na hari, nahuli na po namin kung sino yung magnanakaw. Mabuti naman, nakuha nyo at nahuli niya. Sige, sumunan, latiguhin yan. Tapos, nung nilabas ng mga gwardya kung sino yung magnanakaw, nakita ng hari at nakita ng mga tao nandun sa kaharian, yung prinsesa. Take note, ang nakita nilang nilabas ng mga guards na magnanakaw is yung prinsesa. Now, the king was a just and loving king. He was loving to everyone in his kingdom and he was just. Nakita ngayon niya yung anak niya. Sa tingin mo, anong mararamdaman mo nun? Siguro kung ako, bakit ginaganyan yung anak ko? Prinsesa niyo yan. Baka nagkamali kayo. Ulitin yung investigasyon. Pero hindi, siya talaga. Anong ginawa ng hari? Because he was just. Sige, parusahan niyo yan. Sabi ng mga tauhan niya, lalo na yung reyna, mahal na hari, anak natin yan. Nagkasala siya, may decree ako, hindi ko pwedeng bawiin yung decree ko. Latiguhin niyo yan ng 40 times. Again, that latigo na 40 times is considered death penalty. Mamamatay yun. 40 times na lalatiguhin, capital punishment yun. And it cost death. Because he was just, hinayaan niya. So nung lalatiguhin na ng mga gwardiya yung prinsesa, sinira nila yung likod, yung damit niya para maano yung latigo sa balat niya. Alam niyo yung Passion of Christ kung paano yung latigo na ginagamit sa diba? Yun. So anong ginawa? Inano na ng gwardiya, tapos lalatiguhin niya na. Pero sabi ng hari, wait! Nagulat sila lahat. Yung hari tumayo sa kanyang upuan, lumakad papunta sa prinsesa. Tinanggal yung damit, sinira niya yung damit niya sa likod, tapos niyakap niya yung prinsesa. Sige, simulan mo na. Mahal na hari, hindi ko pwedeng gawin yun. Gawin mo na. Latiguhin mo na ang prinsesa sa likod ko. So, nangyari, nilatigo ng gwardiya ang hari 40 times. Habang yakap-yakap niya yung prinsesa, yung anak niya. Ang sumalo ng hatol, yung tatay, yung hari, ibis na yung prinsesa niyang anak. So, in short, namatay yung hari. It shows love. Because he was a loving king. For sure, he was a loving father. A loving husband. Hindi niya kayang tiisin na mamamatay ang anak niya dahil sa decree niya. So siya na lang ang kumuha. Ganon din sa atin sa Panginoon natin. Tayo dapat yung mamamatay. Tayo dapat yung pupuntang impyerno. Pero nung ginawa niya, binigay niya yung sarili niya katawan, yung sarili niya para mapako sa cross
mamatay sa cross para magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. He was the ultimate and perfect sacrifice. We can trust God. We can trust that God will provide. Siguro ngayon, iniisip nyo, Lord, litong-lito na ako. Bibigay ko ba tong tithes ko? Ito lang yung pera ko, Lord eh. Pag binigay ko itong tithes ko para sa inyo, wala nang matitira sa akin, wala akong masisave. Lord, gusto kong pumunta dito. Ayoko doon sa sinasabi nyo eh. Dito ako masaya. Dito ang gusto ko. Dito ako gusto ko ma-explore to. Diba? Takot tayo eh. Takot tayong mawalan. Sabi nga, FOMO, fear of missing out. Takot tayong mawalan. Takot tayong maubusan. Nakalimutan na natin, sacrifice is needed to gain more. It's better to give than to receive. Diba? Mga ganong nakalimutan na natin yun eh. We forgot to trust God completely. Because remember, tunay at tapat ang Panginoon natin noon, ngayon at papakailanman. We can trust that God will provide all we need for life and salvation. Sabi nga sa Matthew, look in the birds of the air, they do not sow or reap, but their Father in heaven provide for them. Bakit tayo takot? Bakit tayo nanghihinayang? Bakit tayo papismil-pismil? Bakit tayo papetiks-petiks? Bakit tayo half-hearted when we give to God our treasures, our tithes, our offering, our time, our life, our plans, our goal, our ministry, our business, our family, 'di ba? Bakit bakit nanghihinayang tayo para bang mauubusan at mawawalan tayo? We can trust God that He will provide. He will be the provision that we all need and seek. And because of that, pasok tayo sa point number 3. God rewards faithfulness, faithful obedience. Hindi naman pwedeng o-obey ka lang nang hindi ka nag-iisip. Siyempre, di ba? Malay mo, ini-obey mo pala, hindi na si God. Di ba? Maraming ganyan eh. Akala mo blessing, pero yung pala dahil galing sa demonyo yan. Hindi natin alam, kaya nga we need discernment. Now, God rewards faithful obedience. Because Abraham obeyed, God renewed His promise to bless him and his descendant. Yun ang gusto natin bilang mga magulang. Ma-bless yung anak natin, ma-bless yung mga apo natin, at ma-bless yung mga anak ng apo natin, descendants natin, in short. Yun ang gusto natin bilang magulang, bilang Kristiyano. Pero tandaan natin, if God can bless our descendants, God can also curse our descendants. Did you hear me? Our obedience does not earn salvation. No good works can earn salvation. Kahit na million pa ang tithes mo sa simbahan, wala namang pagbabago, walang repentance, walang acceptance that Jesus Christ is our Lord and Savior, hindi mo in-accept yung free gift of grace ng Panginoon, kahit anong gawin mo, kahit yumaman ka, maging sikat ka, kahit nasabihin natin, nasa church naman ako, nagbibigay naman ako ng tithes ng offer ko, pero wala mga yon, useless. Wala pa rin salvation. Because yung pagta-tithes mo, yung pagiging active mo sa ministry, yung pagbabasa mo ng Bible, pagpipray mo everyday, those are key essentials na Christian ka. Hindi na Christian, huwag na natin sabihin Christian. Followers of God. Naniniwala ka ng totoo sa Panginoon. Our obedience does not earn salvation, but demonstrate our faith. God's blessings flows as we live in covenant faithfulness. Because God rewards faithful obedience. Obey first before you complain. Subukan mo munang ibigay yung tithes and offering mo. Subukan mo munang ibigay yung todo mo sa ministry mo. Subukan mo munang magbasa ng Bible. Because it is a key essential for us
Christian, as Catholics, tandaan nyo, ang Catholic po, ibig sabihin po nun is universal church. As followers of God, it is a key essential to pray, to read the Bible, to be wholehearted in our ministry, to be deeper and rooted in our relationship with Christ as we accept Him as our Lord and Savior. Abraham's test teaches us to trust God fully, to be dependent on Him and Him alone. Not our capabilities, not our resources, not even the things that we are, but to be dependent to God alone. To believe in His provision through Christ and to obey Him with confidence. I like that word, confidence. To trust God and to obey Him with confidence. Siyempre, pag susunod ka sa Panginoon at you trust God, huwag naman yung lumay-lumanay ka, parang, ay, sinunod ko kasi yung Panginoon eh. Hindi ganon, walang kwenta yun. Napilitan ka eh. But with confidence, okay lang, naghihirap ako yan, but it's okay because I trust God and I will obey God. Ganyan po ang mga nangyari sa mga ministeryo, mga ministry ng unang panahon. They were persecuted. People intend to kill them because of their faith, but they pursue and move on to share the gospel to the ends of the earth. Tayo, hindi nga tayo persecuted pero ayaw natin i-share ang Panginoon. Or papismil-pismil lang. Nahiyain kasi ako eh. Hindi kasi yan yung personality ko. Boom! Hindi po tama yun. Hindi yan yun. Hindi ganun. Hindi. Hindi po yun. Kasi tandaan mo sa Bible sinabi, pag ikakahiya mo ko sa mga tao, ikakahiya rin kita sa Ama. Hindi ka dapat mahiya. Dapat proud ka na you are serving a living God. That's Jesus. We have to have confidence as we trust and obey Him. Remember that God is faithful. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, thank you for providing Jesus as our true substitute. Help us obey you, Lord, wholeheartedly and trust your provision in every trials we face. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Diyan po nagtatapos ang ating mensahe sa gabi nito. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. I hope and pray that you've been encouraged and motivated and challenged at the same time, and if needed, have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. At dyan po tayo nagtatapos. Tayo po din dadako sa prayer request. So, ayun. Ay, dumami tayo. May ko na napansin. Good evening, Faye, Mami, at Nanay Flor. Good evening, Mama, Papa. Good evening po, Kuya June and family. Ate Christine, kay Taripe, kay Rika. Nasaan sila Leng? Dito yung kanina. Baka sumabay na. Baka sumabay na kay Rika. Okay. So, more than 10 tayo. So, yun. Good. So, magandang gabi po sa inyo. Tayo po yung dadako sa prayer request. Okay, prayer request ni Kuya John. Praise God. Prayer request ni Mama, ni Papa. Good health, God's protection of everyone, daily and financial provision of everyone, Diva de Guzman and Galipon family, fast recovery of Tita Emmy Smith, Philippine government economy, Gian's job. Kay Rika naman, long life. Teka lang, inom muna akong tubig na uwawa ko. Hirap pag madaldal, dami sinasabi, no? Nauwawa ko doon, Prayer request ni Rika is long life, safe, healthy family, work ni Mama and Papa abroad, career ko, peace of mind and healthy environment. Kay Kuya, kay Ryle, Ate Leng family, Sed and family. Prayer request ni Rika.
Prayer request ni Nanay Flor, good health for me and my family, my sister and brother. More financial blessing, more more financial blessing, safety in going to work. Prayer request si Kuya John, pray for healing for skin infection ni Per. Oh, nangyari. Sige po, pag-pray po na. At derma po, magpa-derma na po kayo ha. Derma ba yan? Alam ko derma yan ha. Haba naman ito. Prayer request ni Ate Chris, long and healthy life for me and my family, financial and daily provision, safety and safety Mami Vietnam. Opo, nasa Vietnam po si Mami ngayon. Yun, healing and strength for Mami's eye, good health ni Mickey. Yes, yung sciatic ako, ano po, nandyan pa rin eh. Pag-pray nyo po na mawala na. Lalo na pa bago mag-December kasi kakailanganin ko talaga yung katawan ko in physical good condition. Parang kotse lang no. Ang blessing God Davao Christmas reunion, guidance, wisdom, more clients, provision, breakthrough, wisdom and strength at work. Lord, we humbly ask for protection as this typhoon passes. Keep everyone safe in their homes and shelter, shield family and communities from harm, and calm every anxious heart. We pray that the storm will weaken and pass quickly, leaving little no damage. Surround us with your peace and remind us that you are our refuge, strength in times of trouble. Thus, loving Father, we lift up our church family to you. We pray especially to those who are being absent from prayer meetings and Sunday service. Lord, soften their heart and renew their desire to seek. You remove distraction, doubt, or fear that keeps them away and draw them back into fellowship. Bless our gathering in your presence, joy, and peace so that everyone who comes may feel your love and be inspired to grow in faith. Help us, Lord, to encourage and support one another in our walk with you. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Taripe, kay Mami naman, safe travel here at Vietnam, Sunday worship service, Sunday school service, FS discussion of FBN group. Kay Faye naman, healing for Andre and Aubrey Ubosipon, strength and good health sa lahat, daily provision. Rachel, prayer request, good health sa family niya. Ako naman po is, yun nga po, complete healing sa sciatica ko. Kasi yung sciatica ko po, nagaano sa lumbar ko. So may problema na rin ako sa back because of my lumbar kasi hindi nga, parang slip disc, sinabi sa akin. Tapos nagre-radiate sa legs ko papunta sa paa, talampakan. Tapos may yung back nga. So from the back to the sciatica sa may puwet hanggang sa legs ko po talaga yung masakit. Kaya kung makikita nyo kung gumaganon-ganon, ibig sabihin nananakit na po. So please pray for me na talagang gumaling na po. Tuluyang na akong gumaling. And may prayer request po si Nanay Au. Prayer request daw po ni Nanay Au si Edmundante Gutierrez Taiko. Prayer request is for his husband na confined daw yesterday. So pag-pray po natin yung asawa ni Nanay Au. At syempre pag-pray din po natin ang ating Pilipinas, ang country, for the corruption to stop. And pag-pray din po natin ang ating simbahan. So tayo po yung manalangin. I'll give you a time to pray in silence. Then I will close us in prayer. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening as we pray for everyone.
Lord, gabing ito, Panginoon, kami lumalapit sa inyong harapan. Lord, makasalanan kami, Lord. Alam po namin yon, and we accept that we are sinners. That's why we need you, Lord, to clothe us, to clean us from the inside out. Lord, maraming salamat that you are our provider. And thank you for what you did on the cross to be the sacrifice for us. Lord, sa gabing ito, may mga prayer request po kami. Lord, we are praying for Mama and Papa's prayer request for good health and God's protection sa bawat isa, Panginoon. We also pray for daily and financial provision ng bawat isa, that there will be no financial barriers, and may we break through to our limits and barriers so that we can live a life pleasing to you, Panginoong Jesus. We are praying for the Diva, the Guzman and Galapon family. We also pray for Tita Emmy na sa kanyang feet, sa kanyang accident. Tulungan niyo po na siya ay magkaroon ng kagalingan ng mabilis, Panginoong Hesus, for fast recovery. And we also pray for our country, the Philippines, lalo na sa fight sa korupsyon. Tulungan niyo po na managot ang mga kailangan managot, at tulungan niyo maging tapat at magkaroon integrity yung mga nag-check at nagpapataw ng kanilang mga laws, Panginoong Hesus. We also pray for Gian's job at ganun din po sa bawat isa. We also pray for Rika's prayer request for long life, safe, and healthy family. Lalo na sila Kuya Ricky, sila Ate Mila na nasa ibang bansa. Lord, protektahan niyo sila itong silang papabayaan. Ganun din po si Rika sa kanyang trabaho, sa kanyang business, Panginoon, sa peace of mind and healthy environment. Kay Ryan, Panginoon, sa kanyang trabaho. Kay Ryle, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang paglaki. Kay Len, Panginoong Jesus, at ganun din sa family niya. Ganun din kay Sed, Panginoon, sa kanyang trabaho and sa family niya, Panginoong Jesus. Lord, we pray in this Villamayor family na mas lalong tumibay at bless niyo po sila at huwag niyo silang papabayaan. Panginoong Jesus, gabayan niyo po sila palagi. We also pray for Nanay's Floor prayer request for good health for me and my family daw, lalo sa kanyang sister and brother, more financial blessing, safety, and going to work and going back at home. Gabayan niyo po siya, Panginoon. Miss na namin siya. Hope we can have fellowship again sa kanya, especially Sunday, Panginoon Jesus. Gabayan niyo po si Nanay Flor, huwag niyo silang papabayaan, lalo sa kanyang trabaho as a teacher. Tuloy niyo siya matouch nila ang puso at isipan ng mga kabataang ito upang mas maging maayos at maging kaya-aya sila sa society, Panginoon Jesus. We also pray sa prayer request ni Kuya John, lalo na sa skin infection ni Pearl. Gabayan niyo po na hindi to malala. Tulungan niyo po na gumaling to kagad at maagapan, Panginoong Jesus. We also pray kay Ate Mila na wala dito, Lord. We pray for him, for her, sa kanyang family, kay Ate Connie, sa kanyang kalusugan, sa kanyang family, Panginoong Jesus. We also pray for Ate Chris prayer request, long and healthy life, financial and daily provision, safety ni Mami, lalo na sa nasa Vietnam po siya ngayon, kasama ang aming mga tito, tita, pinsan, at mga kasama nila. Healing and strength for Mommy's Eye, good health sa akin, Panginoon Jesus, healing, recovery and healing, blessing for our Davao Christmas Reunion Tour, guidance and wisdom sa plans nila, more clients na maklose this year, lalo sa mga naghihirap, provision and breakthrough to our struggling clients, wisdom and strength sa work, sa typhoon, Panginoong Jesus, sa church, Lord my God, we pray na maging maayos ang lahat at maging inline ito sa inyong kagustuhan, Panginoong Jesus. We also pray kay Mami sa kanyang prayer request for safe and travel here sa Vietnam, Sunday worship service, Sunday school service, at kanyang FS discussion and FBM group, lalo sa pagsundo ko sa kanya sa Monday ng madaling araw, Panginoong Jesus. Gabayan niyo po siya, huwag siya papabayaan, help her relax and enjoy the trip with her brothers and sisters, tulungan niyo sila na safe at maging maayos ang lahat, Panginoong Jesus. We also pray kay Faye, healing for Andre and Aubrey sa ubos-ipon nila, strength and good health sa lahat, daily provision, gandi po sa aming relationship bilang mag-asawa, sa aming mga plano, sa aming mga dapat gawin bilang mag-asawa, Panginoong Jesus.
pagkakaunawaan, pagkakapatawaran at pagmamahalan sa isa't isa. We also pray for Rachel sa kanyang prayer request, good health sa kanyang family, at ganda din sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid. Panginoon Jesus, siyempre ganda rin po sa kanya. We also pray kay Nanay Au na confine ang kanyang asawa na si Edmundante Gutierrez Taiko. Tulungan niyo po na magkaroon to ng kagalingan na gagaling sa inyo. Huwag niyo po siyang papabayaan. We also pray kay Angelica. Lord, meron din siyang karamdaman na injured po siya. And hopefully, magkaroon na siya ng kagalingan din, fast healing. Ganun din po kay Kuya Ed sa kanyang kalusugan. Ganun din po kay Sister Merly. At kay Ate Jen sa kanyang pag-aaral sa masteral, malapit na matapos. At sa mga kasama namin sa simbahan, sa Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa ministries, sa pastors, sa leaders, sa members, sa mga guests, at sa mga family po namin. We also pray sa prayer request ko, Lord, sa complete healing na mawala na itong sciatica ko para ma-enjoy ko na po ulit yung buhay ko, na-enjoy ko maglakad, tumayo, tumakbo, tumalon, makipaglaro sa mga bata, Lord, talagang makaupo ng matagal, makatayo at makalakad ng matagal. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoong Hesus, na talagang mawala na itong sciatica na ito, Lord. Tulungan niyo po. Wala na po akong gamot, wala akong PT, but Lord, naniniwala ako na walang imposible sa inyo, na kahit walang gamot na, kahit wala ng PT, ay gumaling pa rin ako, Panginoong Hesus. Walang imposible sa inyo. Gabayan niyo po ang aming simbahan, Light of the Mountain Church of the Nazarene. Bless niyo rin po ang aming opisina, ang Felicidad Vidiva Company CPAs. Ganun din po sa aming mga members, sa kanilang trabaho, sa kanilang business, sa kanilang family. Huwag niyo po silang papabayaan, gabayan niyo po sila. At binibigay po namin ng papuri at pagsamba sa ngalan niyo. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon, at pinupuri ka namin. Lord, thank you. We give you all the glory, honor, praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, at amen. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Pastor Michael Diba. God bless you po. Stay safe at see you this Sunday. Bye-bye po. Maraming salamat po. Everyone. Thank you, Good night, Rika. Thank everyone. you, Night Floor. Thank you, Kuya Jun. Good night. Mapa, thank you po. Good night, Salamat po. Sister God bless Floor. po. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, Sister Ingat ka dyan sa Mercy. Vietnam.